Larawan ng isang masaya at masaganang pamilya ang buhay nila sa Pangasinan noon. Ang bawat pagod, hirap at pagsisikap nilang ginawa ay nagbunga ng marangal at nagdulot ng magaang pamumuhay. Tama nga ang kasabihang, kapag may tiyaga, may nilaga. Subalit sa gulong ng buhay, pwede ka ring makaapak ng lubak na kung minsan ay iyong ikapapahamak. Ito rin kaya marahil ang dahilan kung bakit ang masayang pamilya ni Nanay Gloria kinalaunan ay dumanas ng napakabigat na problema. Mga minamahal naming taga-subaybay, narito ang pagpapatuloy sa kasaysayan ng kwento ng buhay ni Nanay Gloria Salamatin. Pinamagatang Dakilang Ina. Tampok ngayong gabi dito sa Dahil Sa'yo. Nay, ang sarap ng ulam natin ngayon ah. Lalo yata akong gaganahan kumain ngayon. Abay, siyempre naman. Alam ko naman paborito niyong tong kare-kare. Kaya eto niluto ko. O kuya, baka ubusan mo kami ha. Hindi lang ikaw ang kakain ha. Kaso pa, basta pag si kuya ang nauna sa hapag, tiyak yun, kahit si tatay hindi na matitiran. Ang tao kasi. Hoy, magsitigil nga kayo. Andyan kayo nasa pagkainan na. Nagagawa niyo pang mag-asaran. Ito kasing dalawang to eh. Si kuya napikon, binibigo ka lang naman namin ni Kuya Marlon, di ba kuya? Oo nga, tama naman si JR eh. Kayo talaga. Ako pang napagtripan nyo. O siya. Tama na nga yung mga asaran niyo ha. Kumain na kayo. Kayo po, Nay. Bakit di pa kayo sumabay? Hihintayin ko ang tatay niyo. Kami naman ang magsasabay mamaya. Nanay talaga, wala pa rin kupas, napakalambing pa rin kay tatay. Abay, syempre naman, mamahalin ba ni tatay yan ng ganyan kung hindi? Abay, tama na nga yan, mga anak. Kanina, kuya niyo yung napagkakaisahan nyo. Abay, pati ako pinaglololo ko nyo. Hayaan mo na, Nay. Sa susunod, hindi na lang ikaw ang babaeng bibiruin namin. May darating na. Malapit na. Ano? Oh, mahal. Inumaga ka na ata, ha? Ngayon ka lang. Pasensya na, mahal. Medyo nahirapan kami ni Paring Berto sa baboy. Nanganganak ang baboy nila. Magtamagan dapat bantayan. Alam ko, mahirap ang trabaho mong yan. Mukhang nakasanayan mo na rin ang trabaho ko, ha? Oo naman. Kaya di na kita question sa mga ganyang bagay. Basta para sa pamilya. Gloria, mahal, alam mo naman, kayo lang ng pamilya ko ang mahalaga sa akin. Siya, tama na yan. Kakain ka na ba? Ipaghahain kita. Paborito mo pa naman ang niluto ko. Oh, talaga? Oo naman. Pati nga yung mga anak mo nag-aasaran pa kaya tinabihan na nga kita. Alam mo naman ng mga anak mong yun palabiro. Hindi na baling mga palabiro ang anak ko, basta't matitino sila ang lahat. At yun ay dahil sa pag-aaruga mo, mahal. Sus, ako naman ang binola mo. Totoo naman. Halika na nga sa kusina at paghahain kita. Oo na. Yang lambing mong yan, kahit sa edad nating ito, hindi ako magsasawa. Nakita mo ba yung bagong prof natin? Oh, ano tol? Napag-isipan mo ba kung sasali ka o hindi? Ikaw, magta-try out ka? Oo naman. Pagkakataon na yun para makapaglaro ng basketball. Isa pa naman ring benefits kapag miyembro ka ng team, di ba? Benefits? Oo, tol. Kapag varsity player ka, libre na sa college. Bukod doon, maraming chicks ang magkakagusto sa'yo. Sira. Puro ka talaga kalokohan, no? Aba, akala mo ba niloloko kita? Manood ka. O eto
Oh, ayan ha. Oh, ha? Galing ko, no, ha? Oh, yan. Magaling ka pala mag-dribble. yan. Mag-shoot, ganun din kaya? Oh, tol. Nakita mo na, pare. Ha? Dribbling pa lang yan, pare. Yung hilig mo sa babae pinapairal mo hindi sa basketball. Tol naman eh. O ano, sasabay ka ba sa pag-tryout ko o hindi? Bahala na. Bukas pa naman yun, di ba? Magpapaalam muna ako kila inay. Oh, JR, almusal na kayo. Ang Kuya Marlon mo, tulog pa ba? Nakita ko pong nagbibihis. Pababa na rin yun, Nay. O siya, sige, kumain ka na dyan. Ang Kuya Michael nyo, umalis na ba? Nay? Marlon, anak. Halika na, kumain ka na. Teka, bakit ganyan ang suot mo? Wala ka bang pasok? Meron po, inay. Pero mamayang hapon na po ako papasok. Ano, tol? Bagay ba sa akin ng jersey na to? Ano bang meron at nagkaganyan ka? Nay, magpapaalam rin po sana ako na magta-try out bilang varsity player. Sa basketball? Hindi ba kapag sumasali dyan delikado sa mga aksidente? Nay, hindi ho. Wag ho kayong mag-alala. Magaling ako sa basketball. Sigurado, makakapasok agad ako doon. Nako, kuya, umiral na naman ang kayabangan mo. Hindi sa pagmamayabang yun, ha? Nay, ano po? O siya, sige na. Pumapayag na. Ngayon, halika na kumain ka muna bago ka umalis. Talaga, Nay? Oo. Yes! Salamat, Nay, ha? Hayaan niyo po, balang araw, magiging sikat akong player. Tsak yun, Nay! Ang bola. Isushoot kita agad dito. May humarang sa ilalim. Babagsak ako. Marlon, tol. Pare, bakit mo naman ginawa yun? Ha? Sinadya mong bagsakin siya, ano? Di ako nga rin nasaktan din Marlon, tol. O ano, okay ka lang ba? Marlon, napalakas ang bagsak mo ha. May masakit pa sa'yo? Tol, ano, okay ka ba? Coach, nawalan siya ng malay tao. Bilisan ninyo, dalhin siya sa clinic. At dahil sa nangyari, postpone mo na ang tryout until further notice. Okay ba? Let's go. Oh, Marlon, anak. Bakit ngayon ka lang? At saka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit namumulay ng mukha mo? Wala po ito, inay. Napasama lang ng bagsak ko kanina sa tryout. Pero okay lang naman. Huwag po kayong mag-alala. Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo, inay. Sige po. Papasok na po ako sa kwarto. Abay, kumain ka na. Tapos na kaming kumain ng kapatid mo. Marlon! Ano ba to? Parang galog ng gustong ulo ko. Para akong nabablangko. Itutulog ko na lang to. Marahil bukas, wala na to. Ay, salamat. Natapos na rin yung assignment ko. Pwede na akong matulog. Si Kuya Marlon, gising pa pala? 11:00 na, bakit kaya? Kuya Marlon, gabing-gabi na, gising ka pa? Hindi ako mahina. Magaling ako.
Magaling ako. Pinakamagaling ako. Madadaya sila, madaya. Kuya, di mo ba naririnig? Sabi ko, bakit gising ka pa? Kuya. Nilingon niya lang ako. Ano nangyari dun? Marlon? Tol, andiyan ka ba? Pinatatawag ka na ng nanay. Baka malate ka na sa pasok mo. Marlon! Ay, aba. Bukas naman palang pinto eh. Baka pasok na nga. Tol! Oh, gising ka na pala eh. Eh bakit hindi ka pa nag-aayos? Tanghali na. Uy, kilos dyan. Marlon? Tol, ano ba? Bingi ka ba? Tumayo ka na dyan. Ano ba? Marlon, humarap ka nga sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka sumasagot? Marlon! Nay! Nay! Nay, madali kayo! Si Marlon! Bakit? Nay, dali! Ano ba yan, Michael? Ano ba sinisigaw mo dyan? Nay, si Marlon, tignan mo! Tulala! Kanina ko pa kinakausap, hindi kumikibo. Ayun o. Ano? Marlon, anak? Marlon! Marlon ang nanay ito. Ano bang problema mo, ha, Marlon? Hindi mo ba kami naririnig? Marlon! Inay, hindi na maganda ito. Kinakailangan na nating dalhin siya sa ospital. Nag-try out sa basketball, JR? Yun lang ang alam kong ginawa niya. Inay, bakit niyo naman kasi pinayagan? Di ba pinagbabawalan niyo na sumama na kami ron? Hindi ba ayaw niyo maglaro kami? Tuloy nangyari. Ang sabi niya sa akin ay try out lang yon. Hindi pa naman daw laro yun. Kung try out lang yon, bakit siya nagkaganon? Ibig sabihin, matagal nang nangyayari sa kanya ang bagay na yon? Anong ibig mong sabihin, JR? Paano kasi, inay? Halos ilang gabi na si kuyang nakikita ko na parang tulala. Tapos mag-isa siyang nagsasalita. Tapos kahit tinatawag ko, hindi niya ako iniintindi at pinapansin. Diyos ko, Magin. Bakit nangyayari ang bagay nito? Nay, ang doktor. Dok, kumusta po kapatid ko? Kailangang isailalim siya sa pagsusuri para malaman ang tunay niyang kondisyon. Huminahon muna kayo, Mrs. Okay? Hintayin natin ang resulta ng eksaminasyon. Salamat po, Dok. Panginoon ko. Sana walang masamang nangyayari kay Marlon. Sana walang masamang nangyayari sa kapatid mo. Mr. and Mrs. Salamatin. Doktor. Narito na ang resulta ng test na isinagawa sa anak ninyo. Opo. At ayon sa resulta, may acute schizophrenia ang anak ninyo. Ha? Ano po, Doktor? Pero, paano po siyang nagkaroon ng ganun? Marahil may nangyari sa kanya na naging sanhi ng nangyari ito. At lalo pang pinalala ng depresyon. Depresyon? Wala akong matanda na maaaring dahilan ng depresyon niya, Doktor. Siguro hindi nabanggit sa inyo, Mrs. Marahil, kinimkim niya lamang ito. At nang hindi niya makayanan, yan ang resulta. Mrs.,
Medyo matagal-tagal na gamutan ang kailangan natin para sa anak ninyo. Doktor, nakikiusap po ako. Gawin ninyo ang lahat para sa anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo, Doktor. Nakikiusap ako. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ko. Diyos ko, bakit? Ano po bang dahilan at binigyan niyo kami ng pagsubok na ganito? Ito po ba ang paraan niyo para sukatin ang tatag ng pamilya namin? Wala ho akong natatanda ang kinamulatan ko. Wala ho akong natatanda ang kinalimutan ko ang lahat ng biyayang binigay niyo po sa amin. Buong buhay ko, itinuong ko lamang sa aking mag-iina. Wala po akong sinaktan tao. Wala akong inagrabyadong tao. Pero bakit po? Bakit kailangan pagdaanan ng anak ko ang sakit na ito? Ano ba ang kasalanang nagawa namin sa iyo, Diyos ko? Ano? Diyos ko, ano? Kuya, hindi ba tayo pupuntang ospital? Huwag na muna ngayon, Tol. Baka sa susunod na lang kapag off ko. Ang asikasuhin mo, yung pag-aaral mo. Huwag mo pababayaan. Pero kuya, nag-aalala ako kay Kuya Marlon. Matatagalan pa ba ang gamutan niya? Hindi ko rin alam. Lalo pat ngayon, paunti-unti nang naibebenta ni na yung mga ari-ariang naipundar nila. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa siya kakaganoon. Kuya, nagugutom na rin ako. May makakain na rin ba tayo dyan? Eto. Bumili ka na lang muna ng makakain mo. Walang iniwang pera si nanay. Kuya, naghihirap na ba tayo? Ang mga baboy ni tatay ubos na. Pati yung jeep, naibenta na rin. Tol, ang importante, gumaling si Marlon. Kung may magagawa lang ako, kuya, para makatulong. Kahit konti. Paging Dr. De Vera, please proceed to room 102. Mahal, kumusta na ang anak natin si Marlon? Nitong mga nakalipas na araw, kalmado naman siya, Lando. Ikaw na munang magbantay dito at uuwi muna ako, ha? Sige na. Ako na ang bahala sa kanya rito. Sige na. Paano? Tutuloy na ako. Sige, Gloria. Marlon, anak, andito na si tatay. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo, anak. Anak, magpagaling ka, ha? Ayokong nakikita kang ganyan. Si Lando. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak ng ganito. Ako kasi ang nahihirapan, anak. Kanina, may nakita akong bata. Tulad mo, minsan, nawawala sa sarili. Ayaw kong umabot ka pa sa ganoong sitwasyon, anak. Hindi ko kakayanin, anak. Kaya tulungan mo sarili mo, anak ko. Tulungan mo sarili mo. Marlon. Tatay. Marlon, anak. Mahal na mahal ka namin ng inay mo. Mahal na mahal ka namin ng inay mo, anak.